Sa ating Sports 5, dinala ng PLDT high-speed hitters ang unang pagkabigo ng Choco Mucho Flying Titans sa PVL All-Filipino Conference. 2-0 na ang lamang ng PLDT nang biglang magising ang Titans at pinuwersa ang 5th set. Naging mabigat ang bakbakan sa huling yugto bago ang off-the-block hit ni Kisha Bedonia at isang miss hit mula sa Choco Mucho. Final 25-20, 25-12, 23-25, 11-25 at 15-13. Nagtala ng 21 points si Savannah Davison para pangunahan ng PLDT. Kapwa naging 4-1 ang win-loss records ng dalawang koponan matapos ang laro. That's so sad. Yan pa naman ang gusto kong team. Talaga ba? Ang Choco Mucho. Pero okay lang. PLDT naman ang nakatalo, kaya okay lang sa akin. Win-win pa rin. Win-win pa rin for me. Pero mukhang maganda ang magiging laban ngayon sa PVL. Kasi for the past years, ang lagi naghaharap Creamline and Choco Mucho. So mukhang maiiba yata ang ihip ng hangin ba ngayong taon dahil may mga ibang mga teams na parang ang lakas ngayon. Okay, exciting. So tignan natin. Pero sana pumasok pa rin ang Choco Mucho. Wow! Eto na muna mga kapatid. Nilampaso naman ng Signal HD Spikers ang Strong Group Athletics sa isa pang laro ng PVL. Ba, mga kapatid volleyballers natin, ang gagaling ha. Hindi nakapalag ang SGA sa arangkada ng Signal patungo po sa 25-7. 25-16 at 25-16 na panalo. Umiskor ng 16 puntos si Vanny Gandler para sa koponan habang 14 points naman ang iniambag ng kapitana na si Ces Molina. Wala namang nakaabot sa 10 puntos sa side ng Strong Group. Isang signal sa 5 koponan ngayon na may 4-1 win-loss record. Ang Strong Group naman hinahanap pa rin ang unang panalo matapos po ang kanilang 5 laro. Samantala, papalitan naman ni Magnolia Hotshots gunner Aris Dionisio si Scotty Thompson sa PBA All-Star Game sa Bacolod ngayong weekend. Hindi makakalaro si Scotty na nagpapagaling pa mula sa kanyang back injury. Ito ang unang All-Star appearance ng 28-year-old forward na kamakailan lang ay pumirma ng contract extension sa Magnolia. Magiging bahagi siya ng Team Japeth Aguilar na nito lang ay winelcome din si RR Pogoy bilang kapalit ni Tyler Tio. Gaganapin ang All-Star Game sa March 24. Nakatakdang sumali ulit sa ensayo ng National Boxing Team si Olympian Yumir Marcial matapos ng homecoming fight niya ngayong weekend. Kasado na ang ikalimang professional fight ni Marcial kontra sa Thai na si Thodsak Sinam sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila na gaganapin po on March 23. Bahagi pa rin naman ito ng paghahanda ng Tokyo bronze medalist para nga sa gaganaping Paris Olympics. Si Marcial ang unang boksingerong nakapasok sa Summer Games matapos makaabot sa finals ng Asian Games noong nakaraang Setyembre. Hindi naman daw nawala ang komunikasyon sa pagitan ng Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP at ni Marcial. Tutulak pa America-Thailand ang Philippine Boxing Team sa susunod na buwan para sa training camp. Bukod kay Marcial, may pwesto na rin sa Paris sina Tokyo silver medalist Nesty Petesio at Ira Villegas. Samantala, tinanggal ng Pilipinas sa watchlist ng World Anti-Doping Agency matapos tugunan ang mga requirements ng ahensya. Ipinaalam ito sa pamamagitan ng sulat sa Philippine National Anti-Doping Organization. Ibig sabihin, hindi na magrereklamo ang WADA sa Court of Arbitration for Sport. Nagpasalamat naman ang Philippine Sports Commission sa WADA at sa counterpart agency nito sa Pinas para sa pagsusulong ng doping-free environment. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.